pinakamayayaring bansa sa Southeast Asia. Ikatlo na ang bansa sa mga may pinakamababang marka sa talamak na korupsyon. Mula sa flood control projects hanggang sa issue ng maletang pera. Malalim na ang problema ng korupsyon na sumasakal sa ekonomiya ng Pilipinas. Inilagay ang bansa sa ikatlong pwesto sa hanay ng mga sinasabing pinakatiwaling bansa sa rehiyon. Huwag na tayong maging bihag ng isang buwan. Tuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Sinong umaahon, tayo ba o sila? Manangiti nila habang nakalubog ka pa sa hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Sa patuloy ng pagdinig sa Senado, hindi Aquino na proyekto ng gobyerno noong 1991 project. Dapat alam natin ang tama pati natin ginagawa paulit-ulit na lang ito ang halos sila. Simula, bakit walang natatapos sa trasamati? Lagi tulog ng swelas ng sapatos. Ilang beses na ako, ilang beses na ba ako? Pati natin subukan at tulungan at umahagi sa likat ng mga yun na natin pasang kapayan ng sama-sama. Unang pag-ibigay na tayo nakatatag na rangalan sa palungawan na tayong mapauto na sa ating kapangyarihan. Ilong-itin ang pagsusunod na sa pwestong di ka nakilala. Hindi tayo kumbinsido pag nalagirapan tayo. Huwag ninyo ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto magkakalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon at lalo na sa mismo mga napapalakad ng gobyerno. Noong isang taon pa naisiwala na may mga mali-maletang pera, codename basura, na i-deliver daw sa ilang mga politiko na naglalaman di mano ng hindi lang bilyones, kundi bilyones ng kickback mula sa pondo dapat ng bayan.
mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Akala nyo